So far, wala pa. Meron, pero actually hindi pa siya kompleto. So as of now, ang tinitignan ko pa lang na iboboto ko for sure is si Bam Aquino and then si Espiritu. Pero kasi hindi ko pa na-check lahat since hindi pa naman crucial yung time for voting kasi critical yung pag-iisip ko kasi syempre gusto ko magkaroon ng change sa bayan. Last time kasi, or for a couple of times na nila na tumatakbo yung mga senator, di naman ako nakita na pagbabago and pare-pares yung mukha na nakikita ko, so I want something new, ganun. So as of now, di pa siya kompleto pero I'm working on it naman na. Ano po bang criteria na hinahanap niyo sa isang senator? Siyempre, hindi lang basta-basta kasi, I mean, for me, someone na politics din naman. I mean, mas gusto ko sa isang senator yung parang na-implement ng maayos yung batas. At yung mga, though alam ko naman ang Congress ang gumagawa ng batas, syempre, with the help of Senate, is yung implementation talaga na maayos. Kasi sa sobrang dami ng batas natin, hindi siya na-implement ng maayos. Criteria na hinanap una-una is may alam sa batas, either lawyer or activist or active sa mga sa mga social crisis, and then pangalawa is yung track record kung meron sila or wala pa sila, and then pangatlo naman is if ano yung platform or plataforma rin nila na gagamitin or ano yung sinusulong nila na gusto nilang gawin, and kung hindi man gusto gawin is ano yung inaay nila na gustong makamit na mga na mga kapwa natin Pilipino. Ayun. Ano pong masasabi niyo sa mga candidate po ng senators na walang background sa politics? Madami. Hindi, kasi yung iba, ginagawa na lang kasing parang business na yung politics. So, nagkakaroon ng nonsense yung pagsali nila. So, may mga Pinoy naman na hindi masyadong nakakaalam sa mga nangyayari sa politics. So, binoboto nila yung kilala lang nila. Yun. Parang joke na. Parang joke na ngayon, unlike before. Though, before, syempre, dynasty diba? Kung aware kayo sa dynasty, I mean, yung mga candidates natin before, nasa isang pamilya, parang nagiging business na siya ng family. Sa ngayon naman kasi, ang nangyayari is, yung politics natin, marami tumatakbo, oo, galing sa iba't ibang sektor. Pero kasi, hindi lahat, I mean, hindi mo masasabing capable Kasi like, let's say, sabihin natin sorry, pero baka meron na sa inyo, si Kibuloy. I mean, sa dami ng case na hinaharap niya, bakit siya, may magagaling diyang talagang gumagawa ng batas, nakakatulong sa atin, like, yun, maraming against, pero I'm not pro Kiko, pero nakikita ko lang naman, diba? Si Kiko or si Leila de Lima, isa sa magaling din ng senador. Si Leila de Lima ang author ng 4Ps, diba? So, si Leila de Lima ang author ng 4Ps, pero siya yung tinutuligsan ng mga taong nakikinabang sa ngayong batas na yun, na ipasa. Since wala namang sinasabing standard yung Philippines when it comes sa pagtakbo sa politics. If willing talaga silang tumakbo with good intentions dito sa Philippines, I think kailangan talaga nilang matutunan muna kung ano yung ano talaga yung intention na dapat nila para sa pagbabago sa Philippines. Yun naman talaga yung main issue bakit nagkakaroon ng election para magkaroon ng pagbabago dito sa Philippines. Ano pong ma-advise niya sa mga boboto po this 2024? Be wise talaga. I mean, meron tayong official gazette. Yung official gazette, dyan mo sa-search kung ano yung mga nagawa ng mga tumatakbo. So kung hindi man, wala pa naman na itulong, always check the background of someone na parang tatakbo, the candidate.